Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Salamat sa pagsama muli sa Ang Logos, isang serye kung saan dahan-dahan nating hinuhukay ang lalim ng salita ng Diyos, hindi lang para malaman, kundi para makilala si Kristo ng totoo. Noong nakaraang episode, medyo mabigat agad ang simula natin, di ba? Pinag-usapan natin kung sino si Jesus bago pa nilikha ang lahat. Siya ang salita, siya ang Diyos, siya ang liwanag. Sa pagbubukas ng ikalawang yugto ng Ang Logos, tayo ay papasok sa isang mahalagang bahagi ng prologo ni Juan. Isang bahagi na tahasang tumatalakay sa saksi, liwanag, at biyaya. Ang focus ng talata ay hindi si Juan Bautista, kundi si Kristo. Ngunit mahalaga si Juan dahil siya ang itinalaga ng Diyos upang magpatutuo. Sa tekstong ito, makikita natin ang dalawang malalaking katotohanan. Una, ang tungkulin ng saksi, at ikalawa, ang dakilang biyaya ng pagiging anak ng Diyos. Ang teksto ay nasa unang kabanata pa rin ng aklat ni Juan talatang 6 hanggang 8. Basahin natin ang teksto. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Napakaikli ng introduksyon, pero napakalalim ng ibig sabihin. May isang taong sinugo ng Diyos. Hindi nag-volunteer si Juan. Hindi niya pinili ang sarili niyang calling. Siya ay isinugo. At ano ang trabaho niya? Hindi maging sentro, hindi magpakitang gilas, kundi magturo, parang isang karatula sa daan. Hindi yun ang destinasyon, pero kung wala yun, maliligaw ka. Ganoon si Juan, saksi, hindi liwanag. Tagaturo, hindi pakay. Basahin natin ang karugtong na mga talata mula talatang 9 hanggang 13. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. Ngunit sa lahat ng tumanggap sa kanya, sa mga sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay ibinigay niya ang karapatang maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Isipin ninyo ito, ang gumawa ng mundo ay pumasok sa mundo. Ang may-ari ng lahat ay dumating sa sarili niyang tahanan. At ano ang nangyari? Hindi siya nakilala, hindi siya tinanggap, hindi dahil kulang siya sa liwanag, kundi dahil ayaw ng dilim na makita. Pero dito pumapasok ang biyaya. Hindi lahat ay tumalikod, may tumanggap, at sa mga tumanggap, may ibinigay. Hindi medalya, hindi titulo, kundi isang bagong identidad. Anak ng Diyos. Ang saksi ay hindi ang liwanag. Siya ay nagtuturo lamang sa liwanag. Ito ang pinakamataas na karangalan ng isang mananampalataya, ang ituro ang Panginoon sa iba. Ang tunay na saksi ay nakatuon kay Jesus, nagpapakumbaba, at handang mabawasan upang si Kristo ay may taas. May maling akala minsan sa pagiging saksi. Akala natin, kailangan maging magaling magsalita, maraming alam, o perpekto ang buhay. Pero si Juan ay patunay na ang saksi ay hindi kailangang maging liwanag. Kailangan lang niyang ituro ang liwanag. Ang pinakadakilang ministeryo ay hindi ang pagpapakita ng sarili, kundi ang pagpapakilala kay Kristo. May malalim na dahilan kung bakit binigyang diin ang saksi. Sa batas ng mga Hudyo, 2 o higit pang saksi ang kailangan upang mapagtibay ang katotohanan. Historically, si Juan Bautista ay kinilala kahit ng hindi Kristiyanong historiador na si Josephus. Legal na ginamit ni Apostol Juan ang terminong saksi bilang patunay na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi kathang-isip. Ang Kristyanismo ay hindi bulag na paniniwala, ito ay pananampalatayang may ebidensya. Ang problema ng mundo ay hindi kakulangan ng liwanag. Ang problema ay pagtanggi. Mas komportable ang puso ng tao sa dilim kapag ang liwanag ay naglalantad ng kasalanan. Kaya tinanggihan si Kristo, hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil siya ay totoo. Isang trahedya na tinanggihan ng sanlibutan ang sarili nitong manlilikha. Naparito siya sa sariling kanya. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kasaysayan ng Israel. Hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap,
Ang mga pinakamaraming alam tungkol sa Diyos, sila ang unang tumanggi sa anak ng Diyos. Relihiyon ay pwedeng maging harang kung wala si Kristo. Relihiyon ay hindi garantiya ng kaligtasan. Malapit sa templo, ngunit malayo sa Kristo. Iyan ang trahedya. Hindi sinasabi ng teksto na tinawag tayong anak. Sinasabi nito na binigyan tayo ng karapatan. Ang salitang exousia ay nangangahulugang legal na karapatan. Hindi emosyonal, hindi simboliko. Ito ay isang formal na katayuan. Legal, totoo, permanenteng katayuan. Hindi ka nadayuhan, hindi ka nakaaway. Ikaw ay anak. Ang pag-aampun bilang anak ng Diyos ang pinakamataas na biyaya ng Ebanghelyo. Mula sa kaaway, tayo ay ginawang tagapagmana. Napakalinaw ng Juan Kabanata 1 talatang 13. Ang bagong buhay ay hindi minana. Hindi pinaghirapan. Hindi pinilit. Ito ay gawa ng Diyos mula simula hanggang wakas. Ang bagong kapanganakan ay monergistic, gawa lamang ng Diyos. Hindi dahil sa lahi. Hindi dahil sa desisyon ng laman. Hindi dahil sa kagustuhan ng tao. Kundi ng Diyos. Ito ang tuwirang pagsalungat sa katuroang ang kaligtasan ay namamana o pinaghihirapan. Kung may ipagmamalaki man ang mananampalataya, hindi yun ang kanyang pananampalataya. Kundi ang biyaya ng Diyos na unang kumilos. Tayo ay tumanggap dahil siya ang nagbigay buhay. Ang talata 13 ay malinaw na depensa ng sola gratia. Ang pananampalataya ay tugon, hindi sanhi. Ang Diyos ang unang kumilos, tayo ay tumugon. Tinanggap mo na ba siya? Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi dahil sa relihiyon o pamilya. Ito ay dahil lamang sa kanyang biyaya. Hindi sapat ang pagiging relihiyoso. Hindi sapat ang magandang pamilya. Ang tanong ay simple, ikaw ba ay saksi o tumatalikod pa rin sa liwanag? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Soli Deo Gloria. Sa susunod na yugto, haharapin natin ang isa sa pinakadakilang hiwaga ng pananampalataya. Ang salita na naging tao. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video. God bless sa ating lahat.